Hello! Ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So, ang pag-uusapan natin paano kung merong CCTV sa bahay ng inyong amo, anong gagawin nyo? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So, yun guys, medyo na-stress ba kayo kasi merong mga mata na lang ang tawagin natin sa inyong paligid, hindi kayo makakilos ng maayos. Guys, para din po sa mga gustong magtrabaho dito sa Singapore, nasa Pinas pa lang or inspiring na mag-ano dito, wag po kayo magtataka o mabibigla kung pagdating nyo sa amo nyo is maraming mata. Yun, kasi normal po yan dito sa Singapore, kahit naman po sa daan or sa street or sa anong tawag dito, kahit sa mga bus station, MRT station, yung ganyan, o bus stop, meron po talagang mata. So, parang dito sa kanila is common na talaga yan kasi for their protection din yan. So, dito, parang hindi na ganun ka-issue yan. So, pag ang employer nyo, syempre, kung sa labas nga, marami tayong nakikitang mga mata sa paligid-ligid, paano pa sa loob ng kanilang pamamahay, di ba? So, pagdating sa mga ganyang bagay, wag nyo na masyadong dibdibin kasi may mga ilan na ano ba yan, baka isipin nyo na walang tiwala yung amo nyo sa inyo, which is maging ano din tayo, maging totoo tayo. Syempre, tayo din naman ang lumugar sa sitwasyon ng ating mga amo. Hindi nila tayo kilala, strangers tayo sa kanila, bigla nila tayong hired, papasukin sa bahay nila, patirahin ng 2 taon at wala silang ka-idea kung ano ba talagang ugali na meron tayo. So, tingin nyo ba, fully trust ba may bibigay nila sa inyo? Di ba hindi? Lalo kung may newborn kayo na alagaan o may mga disabled or may mga sakit. Syempre, kung kayo sa sitwasyon din nila, kung afford din naman nila makabili ng ganon or kung gusto nila mapanatag yung kalooban nila, di ba, normal lang din naman sa kanila na maglagay ng ganon ng mga mata. At saka dito rin kasi talaga sa kanila is normal talaga na may mga mata. Kaya nga sila dito napakadisiplinado nila, hindi sila pwedeng gumawa ng ano kasi parang naging automatic na sa kanila yung ganong bagay kasi nga ganon sila dito. So yun, so ang gawin na lang natin, wala tayong magagawa kundi adapt na lang natin ang situation natin at wag na lang natin masyadong dibdibin. Wag na lang tayo ma-stress na ano ba yan, hindi ako makilos ng maayos, ganyan. Nandito tayo guys para magtrabaho, whether may mata man yan or wala, as long as gawin natin yung trabaho natin ng maayos. Yun, doon pa kadibdibin guys, kasi wala na rin tayo magagawa dyan. Kahit lagyan man nila yung buong sulok ng kanilang bahay, karapatan nila yon. Pero merong exemption guys ha. Pag pwede sila maglagay kahit saan, kahit ilan, basta wag sa kwarto nyo at sa toilet nyo, kasi pag ganun na yung usapan is pwede na kayo magreklamo kasi privacy nyo na yun guys. So siguro naman di naman nila gagawin yun. So yun, kasi alam naman nilang batas dito, bawal yan. Anyway, kung ganun yung situation nyo ngayon, wag na lang, hayaan na lang natin. Kasi ako din naranasan ko rin yan na ganyan nga na merong mga mata. Pero as long as ginagawa natin yung trabaho natin. Pero minsan maganda rin yan kasi katulad ko dati, minsan aminin natin pag makadut-dut tayo ng cellphone, minsan nawawala na tayo kung anong oras na, diba? Napapasarap na tayo ng gamit ng or ng break time natin. Tapos yun na natin namamalayan ko ng oras na, kung may mata yan dyan, bigla tayo magiging alert na, oh my God, baka makita ako sa CCTV na ganito, na hindi, asan ako, baka hanapin ako bigla, yung ganun. Parang magiging alert din tayo, parang ano na natin yan parang magiging reminder natin na, ay, hindi tayo pwedeng maging ganto-ganto basta-basta. So yun. At saka isa pa is parang safety din natin, kung para sa kanila din, para rin sa atin. At least nakikita nila kung ano man yung nangyayari talaga sa paligid sa loob ng bahay nila, kung anong ginagawa natin, di ba? What if bigla na lang nagkaroon ng mga may nasirang something dyan, o at least makikita dun sa CCTV kung ano ba talaga yung nangyari, kasi syempre hindi makakapagsinungaling yan yun. So ganun na lang isipin natin guys. Kung iniisip nyo na hindi tayo pinagkakatiwalaan kaya may ganun situation, hindi natin alam kung ano nasa utak ng mga amo natin, ba't merong ganyan. Pero normal talaga kasi yan dito, halos karamihan talaga ng employer may mata sa bahay. So ako din dati guys ganyan, pero awa ng Diyos, nung 8 months ata ako noon, tinanggal nila. So yun, so mas naging free. So kung totoo sa'yo, mas okay din naman talaga nung walang mata.
Kasi nakumpara ko ngayon may mata sa hindi. Pero, point ko kasi dito is may mata man o wala, basta alam natin na nasa tama tayo or ginagawa natin kung ano yung obligasyon natin guys, is wala tayong pangamba. So yun, wag na lang natin stressin yung sarili natin na ay may mata yan dyan. At saka guys ha, wag na wag yung gagawin na tanggalin nyo or hugutin nyo sa saksakan yung mata na yan ha. Lagi natin ilagay sa isipan natin ang tiwala ng amo natin. Pagka konting bagay lang na inanunin natin yan masira, naku, mahirapan na tayong ibalik yan guys. So mahirap sila magtiwala, pero pag nakuha ang tiwala nila, magiging ano kayo, magiging tawag doon, kampante na sila sa inyo, tsaka magiging okay yung samahan nyo. Kasi yung sa akin nga, diba, meron din namang mata dito dati, pero tinanggal nila nung pag 8 months ko. So parang ako, yung trust nila sa akin talagang vina-value ko, kasi nga yun, ay tinanggal nila. So ibig sabihin may parang natuwa ako yung ganun, may tiwala na yun. Anyway, so yun, basta wag natin stressin ang mga sarili natin. Yun lang guys.